Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tatay at ng lolo ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Probo. Taong 1978, Leyte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan sa Leyte ang Papay Probo ko. Isa itong manggagamot sa kanilang lugar na dinarayo pa dahil sa magaling talaga itong manghilot. Dalubhasa din itong manggagamot gamit ang mga halaman. Mas mabisa nga ang mga halamang gamot kesa sa mga tabletang iniinom natin ngayong kasalukuyang panahon. Maraming alam itong aral si Probo na minana niya pa sa tatay niya ding isang manggagamot. Hindi lang yon basta-basta manggagamot dahil sa abilidad din itong taglay. Kaya nitong makipagsabayan sa mga aswang pagdating sa kombate pisikal. Minsan na ding naikwento nitong si Probo sa lolo ko na may kalakasan din talaga umano ang tatay niya. Nakita niya itong nakipagbuno sa isang aswang na nasa anyo ng pagiging aso. Ayon kay Probo, buntis noon ang kanyang ina sa ikatlong kapatid niya. Kahit manggagamot itong tatay niya, ay lapitin talaga ang kanilang bahay dahil nga sa nanay niya. Tila ba, hindi nag-aalangan itong mga aswang na umaligid sa kanila kahit alam naman nilang may karga itong tatay niya. Nananaig pa din kasi sa mga nilalang na yon ang napakabangong amoy ng bata na nasa loob ng sinapupunan ng nanay niya. Isang gabi, habang nagpapatalim itong tatay niya ng talibong, biglang napatigil ito dahil sa mga pag-alingaw-ngaw na naririnig nito sa labas mismo ng kanilang bahay. Kahit nagpasiga na ito ng mga balat ng nyog, ay tila ba hindi pa rin epektibo ang mga ito. Para bang yung mga aswang sa kapanahunan nitong si Probo ay medyo nagkakaroon na ng panlaban sa mga pangontrang nakasanayan na ng tao laban sa kanila. Probo, puntahan mo muna yung nanay mo. Wika ng tatay niya. Si Probo kasi ang pinakapanganay sa lahat ng magkakapatid. At tanging siya lang din ang naaasahan ng tatay niya, lalong-lalo na sa mga gawaing bukid. Naaasahan naman ito ng tatay niya dahil sa pinagkakatiwalaan niya ito. Agad namang sumunod itong si Probo sa utos ng kanyang ama. Mula pa kasi nung bata siya, iminulat na siya ng kanyang mga magulang na paniwalaan ang mga aswang. Napakatahimik sa paligid nung mga panahong yon. Wala sila gaanong naririnig na ingay, maliban na lamang sa mga pagtatakbo sa paligid. Yung nanay ni Probo, animoy may iniindang sakit ng tiyan dahil sa napapakunot ito habang nakahiga. Tay! Si nanay po! Takot na wika ni Probo. Agad namang itinigil ng tatay niya ang ginagawa nito at tinungo ang kanilang silid. Nakita niya kaagad itong asawa niyang niyayakap ang tiyan nito dahil sa sakit na iniinda. Nag-uusal yung tatay niya habang lumalapit dito at may binunot yung telang may birhing nakaukit. Nilagyan niya yon ng konting langis
habang nag-uusal. Matapos yan ay inilagay niya yon sa tiyan ng kanyang asawa at paglapat ng telang yon, unti-unting napawi ang sakit ng tiyan nito. Ibig sabihin lang nun, ang pagsakit ng tiyan ng nanay niya ay merong mga aswang na umaaligid sa kanilang bahay. Itong si Probo naman at ang kapatid niya ay katabi lang ng nanay nila. Hawak-hawak ng kapatid niya ang maliit na gaserang nasa kwarto nila. Nagbibigay ito ng maliit na liwanag at napakadilim kasi sa bahay nila nung mga oras na yon. Hindi na muna umalis itong tatay niya sa kanilang silid habang nag-uusal ito papalibot ng kwarto. Natigil lamang ang pag-uusal ng kanyang ama nang biglang may umiyak sa labas. Mga 3 tao ang sabay-sabay na nag-iiyakan sa kanilang bakuran. Animoy nasasaktan ang mga ito o umaarte lang. Di naman nagpapatinag itong tatay niya at patuloy pa rin ang pag-uusal nito. Pero sila Probo, halos manginig na ang kanilang buong katawan dahil sa takot na nararamdaman. Yung gaserang hawak ng kapatid niya ay umuuga-uga na sa pagkakahawak nito. Demonyo kayo! Alam ko kung sino kayo! Humanda kayo sa akin bukas! Sigaw ng tatay nila. Pagkasigaw nitong tatay nila, ay nag-iyakan itong dalawa. Siyempre, dahil sa takot yon. Mga bata pa kasi sila nung mga panahong yun eh. Pinapatahan naman sila nitong nanay nila at niyakap sila upang maibsa ng kanilang mga takot. Hindi na din mapakali itong tatay niya at paikot-ikot ang tingin nito na animoy may sinusundan. Lumipas ang ilang minuto. Patuloy pa rin ang pag-iikot ng mga nilalang na yon sa kanilang bahay. Nadadagdagan na yon ng mga pag-uungaw ng mga hayop na kasama nito. Meron na ding nagliliparan sa kanilang bahay nung mga oras na yon. Pero kahit anong gawin ng mga ito, hindi pa rin ito nakakalapit sa kanilang bahay. Tila ba, ang ginagawa lang ng mga ito ay pagtipunan ang bahay nila. Itong tatay niya, paulit-ulit na ang inuusal-usal na halos sumakit na ang mga panga nito dahil sa bawat katagang binibitawan nito ay may mga diin. Yung pag-usal nito ay tagos talaga sa damdamin niya. Makikita mo talaga ang pananalig niya sa kanyang karunungang taglay. Wala namang nangyari nung gabing yon, at tanging pananakot lang ang nagawa noong mga nilalang sa kanila. Hanggang sa sumapit ng umaga ng mismong araw na yon, yung tatay ni Probo ay naghahanda na talaga upang sugurin ang mga aswang na gumagambala sa kanila. Kilala nito ang mga aswang na yon dahil minsan nang nakita ito ng tatay niya. Ayon sa tatay ni Probo, na ang mga aswang ay kapag tinitigan mo ay umiikot ang mga mata niyan. Yung tipong mahihilo ka na lang bigla kapag nagkatitigan kayo. At ang nakatitigan niyang muntik na siyang masuka ay ang nagtitinda ng isda doon sa merkado, di kalayuan sa bahay nila. Marami ang miyembro ng pamilyang yon. Siguro, nasa 100 ang anak nitong mag-asawa, ayon kay Probo.
Matapos yan ay pinatalas nito ang kanyang talibong na minana niya pa sa tatay niya. Di basta-basta ang talibong na yon dahil gawa yon sa purong tanso. Napakatalas ng bawat dulo nito at dalawa ang talim. Talibong yon ayon kay Probo. Pero nagkakaiba lang talaga ang pagkakagawa dito. Animoy hindi yon gamit sa pagtatabas ng damo o pagpuputol ng mga puno, kundi gamit yon para pamatay sa mga nilalang na gumagambala sa angka ng ama niya. Yon ang nag-iisang pamana ng tatay niya sa pinakapanganay na anak nito. Yung taguba naman ng talibong na yon ay napakaraming ukit at mga simbolong nakasulat. Nangingintab din ang tagubang na yon kahit gawa lamang ito sa kahoy. Isipin nyo, napakatagal ng panahong nagawa itong talibong at taguban, pero napakakintab pa rin at animoy ilang buwan pa lamang ang lumipas ng nagawa yon. Matapos mapatalas yon ng tatay niya, ay hiniwa niya muna ito sa dahon ng saging at itinarak niya yon. Di niya ito pinahira ng kung ano at inilagay niya ito sa taguban. Isinama pala nito si Probo nung mga panahong yon sa kadahilanang bibili na din sila ng mauulam nila mamayang tanghali. Pagkarating nila sa palengke, ay kitang-kita agad nitong ama niya na abala itong nagtitinda ng mga isda. Nilapitan niya ito at halos di makatingin yung babaeng aswang sa kanya. Ilag na ilag ang paningin nito at animoy gumagawa ito ng gawaing pagkakaabalahan niya. Walang takot na kinumpronta ito ng tatay niya. Makikipagpatayan ako sa inyo kapag inulit niyo pa yung ginawa niyo kagabi. Nagkakaintindihan tayo? Ha? Babala ng tatay niya habang ipinapakita nito yung talibong nitong daladala. Hindi naman nakaimek itong mag-asawa at abalang-abala talaga ang mga yon. Ni pagtitig sa mag-ama ay hindi nito nagagawa. Yung mga anak naman nito ay nagsisialisan. Matapos yan ay umalis na itong dalawa upang bumili ng kanilang uulamin. Tay, sila po ba yung kagabi? Tanong ni Probo. Oo, anak. Tugmang-tugma ang amoy ng mga demonyong yun kagabi. Wika ng tatay niya. Di na sumagot itong si Probo sa kadahilanang hindi pa gaano kalalim ang mga aral niya noong mga panahong ito. Siya din palagi ang isinasama ng ama niya dahil siya ang magmamana ng mga aral nito. Pero sumapit ang gabi nung araw na yon at bumalik na naman yung pamilya ng mga aswang. Yudip! Di kayo natinag sa babalao, ha? Sigaw ng tatay niya. Ang ginawa ng tatay nitong si Probo ay itinarak na naman ang talibong na hawak niya sa lupa ng kanilang bahay. Ibinigay niya rin sa kanyang asawa ang telang merong nakaukit na birhen. Malamang sa malamang, hindi naiiwasan ng mga aswang na yon ang pagkahumaling sa anak nitong asawa ng tatay ni Probo. Galit na galit itong tatay niya nung mga gabing yon
dahil sa hindi iginalang ang kanyang babala nung mga aswang. Gusto yatang mangyari ng mga aswang na yon ay malagasan ng kasama. Walang sabi-sabi ay agad lumabas ng bahay itong tatay niya habang hawak-hawak ang talibong na kanyang dala. Nag-uusal ito bago lumabas ng pinto at animoy may hinawakan yung isang napakakintab na bato na pahaba ang disenyo. Alam ni Probo na yun ang batong suot-suot ng tatay niya sa kanyang tadyang. Yung lubid ng batong yun ay ipinulupot ng tatay niya sa kanang kamay niya kung saan nakalagay ang talibong. Matapos yan ay nagmamadali itong lumabas. Probo! Isara mo ang pinto! Sigaw ng tatay niya at nagmamadaling lumabas. Isa't kalahating oras ang lumipas. Biglang humupa ang tensyon sa paligid. Yung mga pag-aangil at paghahalakhak ng mga nilalang ay nawala. Hanggang sa nakabalik na itong tatay niyang pagod na pagod. Yung damit nito ay punit-punit at merong mga sugat na animoy mga kalmot ng pusa. Humingi yun ng tubig sa kanila at iminumog ito ng tatay niya. Pagkadura ng tatay niya sa tubig na kanyang minumog, ay halos purong dugo na ang lumabas dito. Nabugbog pala ng aswang itong tatay niya. Natanggal din ang isang ngipin nito dahil sa ginawa nitong pakikipagbuno sa mga aswang. Matapos makamumog ng tubig nitong tatay ni Probo, ay nagkwento ito sa kanila. Ayon sa tatay niya, pagkalabas niya ng pinto, nakakita siya ng mga nakadapang, parang mga tao sa labas ng bakuran nila. Unti-unti yung iniapak ang kamay at paa nito sa lupa, na animoy mga walang buto ang mga yon. Puporma pa lang itong tatay ni Probo nung mga oras na yon. Pero agad siyang sinugod ng isang pusang itim. Nag-aaso ang laki. Kakaiba ang pusang yon ayon sa tatay niya dahil parang sa ahas ang mga dila nito. Nakalmot siya nito sa kanyang katawan na siyang ikinapunit ng damit nito. Hanggang sa sumugod na din itong tatay niya upang gumanti. Sa bawat pagtama ng talibong ng tatay niya ay ang pag-atras ng mga nasusugatan nito. Hanggang sa isang merong malaking nilalang ang sumapak sa kanya na naging sanhi ng pagkatilapon niya. Halos hindi na siya makatayo ng mga sandaling yon kung hindi niya nalagay sa bibig ang mutya na kanyang hawak. Buti na lang, hindi siya pinabayaan nito at nagkaroon siya ng karagdagang lakas upang lumaban ulit. Kung nagkataong wala siyang mutyang taglay, ay malamang patay na itong tatay ni Probo. Agad naman niyang isinaksak ang talibong na kanyang dala pagkatayo nitong tatay niya. Nabigyan ito ng karagdagang lakas upang lumaban sa mga nilalang. Hanggang sa tumakbo na ang mga ito papalayo at wala nang lingon-lingon. Yung pusa ay tila ba naglaho na lang ito matapos siyang makalmot. Bibisitahin ko ang mga yun bukas. Akala siguro nila gagaling pa ang mga sugat nila. Wika ng tatay niya pagkatapos nitong magkwento.
Hindi naman nakaimik itong asawa niya at natulog na ito. Napapangiti yon habang nakahiga dahil sa ginawa nitong asawa niyang pagtatanggol sa kanya. Napakabuti nitong tatay ni Probo at dito talaga siya nagmana ng ugali. Sumapit ang araw na pumunta na naman itong mag-ama sa palengke. Yung mag-asawang pinagbibintangan niyang aswang ay may mga benda sa kamay, ultimo sa mga tiyan nito. Oh, wag na kayo mag-aksaya ng benda dahil maaagnas yung mga sugat ninyo. Wika nitong tatay niyang gigil na gigil. Habang nagsasalita ito ay napakahigpit ng pagkakakapit nito sa kanyang talibong na tila ba isang pagkakamaling sagot lang ng mga ito ay mapuputulan sila ng kanilang parte ng katawan. Di naman nakaimik ang mga yon at animoy takot na takot sa tatay ni Probo. Hanggang sa walang pagsagot ang nabitawan ng mga ito. Kaya ang ginawa ng mag-ama ay umalis na lang ito doon. Tumugma nga ang sabi nitong tatay niya at 1 linggo lang ang nakalipas. Napabalita na lang sa lugar nila. Napatay na yung mag-asawa na nagtitinda ng isda. Kasabay ng pagkamatay ng mag-asawa ay ang pagkawala sa lugar nila nung mga anak nito. Lumipas ang ilang taon at marami nang natutunan itong si Probong aral galing sa ama niya. Puro panggagamot yon at kokonting kumbateng orasyon laban sa mga engkanto lang. Pangontra sa mga aswang at mga usal kung paano ito madaig. Bago namatay itong ama niya, ay binigyan din siya ng libretang pula at ang pamana ng mutya ng kawayan. Hindi na ikwento ni Probo kung papaano nakuha ng tatay niya ang mutyang yon. Ayon sa lolo ko, lumipas pa ang mahabang panahon at tumanda na itong si Probo. Medyo may edad na din yung lolo ko nito. Hanggang sa sumapit ang kamatayan nitong si Probo. Labis-labis ang iyakan sa amin noon dahil sa pagkawala ng tatay nila. Isang araw na hindi yon humihinga pero hinayaan muna nila ito. May kasabihan kasi sa kanila na respetuhin ang unang araw ng namayapa. Kaya ang ginagawa nila ay walang pag-eembalsamong magaganap sa unang araw ng pagkamatay nito. Nagsiiyakan lang ang mga anak nitong si Probo habang nakaratay ito sa kanilang papag na wala ng buhay. Sumapit ang sumunod na araw at biglang nagising itong si Probo. Maniwala kayo o hindi, patay na talaga yon dahil sa hindi na ito humihinga at wala ng pulso. Nagsisisigaw yon pagkamulat nito. Magbabandang 7:00 na ng umaga nang nagising itong si Probo. Humingi yon ng tubig sa mga anak niyang nagbabantay sa kanya. Gulat na gulat ang mga tao doon sa kanila dahil sa milagrong nangyari. Doon din mismo napatotohanan nitong lolo ko na merong Diyos na buhay dahil sa pangyayaring yon. Nagkwento itong si Probo noong mga panahong wala na siya sa mundong ating kinagagalawan. Ayon kay Probo,
Naglalakad siya sa napakalawak na hardin na doon niya lamang nasilayan. Napakaganda ng amoy sa lugar na yon at hindi mo talaga makikita ang dulo dahil sa sobrang lawak nito. Lahat ng makikita mo sa lugar na yon ay mga nagsisigandahang bulaklak lamang. Kahit saan ka lumingon ay kulay puti at dilaw na rosas lamang ang iyong makikita. Napakalayo na ng nilalakad niya roon pero hindi niya pa rin natatanaw ang dulo nito. Hindi din siya nakakaramdam ng pagod at kahit ilang milya na ang kanyang nilakad. Hanggang sa napadapo ito sa 2 daanan. Yung unang daanan ay isang lagusan na merong nagsisitalasang baging. Tapos yung isa naman ay ganun pa rin ang itsura noong dinaraanan niya. Ang ginawa nitong si Probo ay tinahak niya ang napakaraming baging na nagsisitalasan. Napakahaba ng lagusang yon at nakapagtatakang hindi siya nasusugatan ng mga baging na yon. Halos natural lang ang lakad niya kahit napakakipot ng lugar. Maniwala kayo o hindi, pagkalabas niya sa lagusang yon, ay biglang nagulantang siya sa kanyang nakita. Nakita niya ang isang hagdanan na paitaas. Animoy gawa yun sa mamahaling bato. Napakaraming tao ang nakahanay na paakyat sa hagdanang yon na merong ginintoang pinto. Napakalaki ng pintuang yon na halos maabot na ang kalangitan sa sobrang taas. Doon napagtanto ni Probo na patay na siya. At ang tinatahak niyang daan ay papuntang lugar na pinangako ng ama sa sanlibutan. Galak na galak itong si Probo dahil sa makakapasok siya sa lugar ng ama. Emosyonal ang naging tagpo sa bawat paghakbang niya, papalapit sa mga tagapagbantay nitong mga anghel. Ayon kay Probo, ang itsura ng anghel ay meron itong nagsisikinangang baluti at nagsisiliwanagan na sandalyas. Hindi niya din naaaninag ang mukha nito dahil sa napakaliwanag nun. Mabango din ang amoy ng pakpak nito at abot-abot talaga ang kahit na sino sa bawat pagkumpas ng mga pakpak ng anghel na yon. May dalang espada ang nasa pinto at nagpapatugtog naman ang mga anghel na lumilipad sa bawat hagdan. Harpa, trompeta, at kung ano-ano pang nagbibigay ng magandang tunog na pagpupugay sa ama. Bago siya nakalapit sa nilikha ng ama na tagatingin ng pangalan ng mga namaalam, ay bigla siyang nahulog at dun ay nakabangon siya. Kaya pala nagsisisigaw itong si Probo dahil pakiramdam nitong nahuhulog siya sa kawalan. Matapos niyang maikwento ang lahat ng pangyayaring yon, namangha ang lahat ng taong nakikinig sa kanya. Kasama na rin yung lolo ko doon. Saksing buhay siya magpahanggang sa ngayon sa kwento ng kanyang ama. Nalipasan pa itong si Papay Probo ng 2 taon bago ito tuluyang na maalam sa mundo. Noong mga oras na binigyan siya ng pangalawang pagkakataon na mabuhay, ay itinuon niya lahat ng kanyang wisyo sa pagpupugay at pananampalataya sa ama. Kahit noong mga panahong hindi na ito nakakagalaw, ay palagi pa rin itong nagdarasal. Hanggang sa huli nitong hininga, ay wala na itong binanggit kundi ang pagdadasal na lamang. Tandang-tanda pa ng lolo ko ang huling sinabi ni Papay Probo.
At yon ay ang salitang amin. Magpahanggang sa ngayon, hinding-hindi malilimutan ng lolo ko yung kwento sa kanya ng tatay niyang si Probo tungkol sa lugar ng ating ama.